Good day everyone! Ngayon, ipapakita ko kung paano gumawa ng bechamel pasta. Step 1. Una, ipiprito natin ang ham hanggang maging light brown at medyo crispy. Ham ang gagamitin natin sa recipe na ito. Kapag okay na, iset aside muna natin. Step 2. Habang piniprito ang ham, magpakulo tayo ng tubig para sa pasta. Lagyan lang ng kaunting salt ang tubig tapos ilagay ang pasta. Hintuin ito ayon sa recommended cooking time. Then i-drain at iset aside. Step 3. Ngayon, gagawa naman tayo ng bechamel sauce. Maglagay ng butter sa pan at hayaan itong magunaw. Idagdag ang flour, then haluin ng mabuti hanggang mag-combine. Sunod, dahan-dahang idagdag ang milk habang tuloy-tuloy ang paghahalo para maging smooth ang sauce. Step 4. Timplahan natin ng salt at black pepper. Pwede ring maglagay ng parsley flakes, pero optional lang ito. Para mas maging creamy at flavorful ang sauce, idagdag ang parmesan cheese. Haluin lang hanggang matunaw at lumapot ang sauce. Final step, kapag ready na ang sauce, idagdag ang nilutong pasta at ang pritong ham. Haluin hanggang makoat ng mabuti ang pasta. And there you have it, our delicious and creamy bechamel pasta. Thank you for watching. Good day everyone! Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng velouté sauce. Isa sa mga French mother sauces. Una, maglagay tayo ng butter sa pan at hayaan itong matunaw. Kapag natunaw na, idagdag ang flour at haluin ng mabuti hanggang mag-combine. Ang mixture na ito ay tinatawag na roux na siyang nagpapalapot sa ating sauce. Sunod, unti-unti natin idagdag ang chicken stock habang tuloy-tuloy ang paghahalo. Mahalaga ang paghahalo para maiwasan ang pagkakaroon. Buo-buong harina at maging smooth ang texture ng sauce. Kapag nagsimula ng lumapot ang sauce, lahat natin ito ng kaunting salt at black pepper ayon sa panlasa. Haluin muli hanggang pantay ang pagkakahalo ng lahat ng ingredients. Pagkatapos, salain ang sauce. Gamit ang strainer upang matanggal ang anumang matitilang lumps at maging mas pino at makinis ang ating velouté sauce. Kapag naisala na, ilagay na ito sa serving bowl. Maaari rin magdagdag ng parsley flakes bilang garnish para mas maging presentable. Ngunit optional lamang ito. At ayan, handa na ang ating velouté. Next naman, gagawa tayo ng isa sa limang French mother sauces. Ang espanyol sauce. Sa maliit na kumain ilagay ang harina at habang halo-halo lang hanggang magandang brown ang kulay nito. Kapag brown na, set aside muna natin. In the same pan, maglagay ng kaunting mantika. Igisa ang ating mirepoy, white onion, carrots, at celery. Halu-haluin lang hanggang sa lumabas ang bango. Sunod, i-add ang tomato paste para sa pampaganda ng kulay at pampasarap ng lasa. Pagkatapos, ibuhos na natin ang ating beef stock o soup, dahon ng sibuyas at salt to taste. Haluin ng mabuti at hayaan itong ibalik na natin ang ginawa nating brown roux at i-add ang bay leaf. Kumulo at mag-simmer sa mahinang apoy ng
naman ito para mawala ang bula-bula dito. Then set aside. Next naman, magpakulo ng tubig at kailangan natin ng 5 egg yolk. Ilagay sa bowl habang kumukulo. Ang water isalang nasa ibabaw ang egg yolk. At haluin ng haluin. Kailangan low fire lang para hindi totally maluto agad ang pinaka-eggs natin. Then after, ihalo na dito. Yung tinunaw na butter kanina, dahan lang ang paglalagay habang hinahalo. Mix lang and after maglagay ng konting tubig, konting suka at lemon. Then after magkagay, ng salt and pepper, cayenne pepper, then mix. Mix lang, then done. Masarap na Hollandaise sauce.